Tinitiyak ng pamahalaan ang patuloy na pagkilos upang mapabilis ang pagbangon ng ating mga kababayan. Mahigpit na nakabantay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa sitwasyon ng bansa ngayong nananalasa ang Bagyong Tino. Sa pahayag ni PBBM, aabot na sa mahigit 340,000 individuals sa 1,397 barangays sa mga rehiyon ng Mimaropa, Bicol, Western at Central Visayas, Eastern Visayas, Caraga at Negros Island Region ang naapektuhan ng bagyo. Ayon kay PBBM, nakapag-preposition na ang Department of Social Welfare and Development ng food packs at relief goods sa mga apektadong lugar. Tumutugon na rin anya ang Energy Department at National Electrification Administration sa ulat ng power outages. Habang kumikilos na rin ang Department of Public Works and Highways o DPWH at Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para sa clearing operations. Ayon pa sa Pangulo, magtutungo ang mga miyembro ng gabinete sa mga pinakaapektadong probinsya upang personal na alamin ang kalagayan ng ating mga kababayan at tiyaking maibabalik agad ang mga pangunahing serbisyo. Tiniyak ng Pangulo ang agarang pagkilos ng pamahalaan upang mapabilis ang pagbangon ng mga pamilyang naapektuhan ng bagyo. Ayon kay Office of Civil Defense spokesperson Juni Castillo, base na rin sa abiso ng Pangulo, pinaghahanda na rin sila sa paparating pang isang bagyo na posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong linggo. Makinig po doon sa mga abiso po ng lokal na otoridad kung pwede na silang bumalik doon sa mga areas nila, kung pwede na silang bumalik doon sa mga kanilang kabahayan at sa komunidad. Kasi kung dadaanan pa rin sila at that will be the same track, mas mabuti pong mas doon muna sila sa mas ligtas na lugar. Ayon pa sa Office of Civil Defense, may sapat pa namang pondo sa ilalim ng Quick Response Fund o QRF na maaaring magamit sa relief at rehabilitation efforts sa mga lugar na naapektuhan ng bagyo. So as of now, as we speak, hindi natin nakikitang kukulangin ito. At meron naman pong mga mekanismo, if in case mas mabawasan pa ito, that our government and then the President will be able to replenish that. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan.